pagpapala, siya ang susunod sa buhay natin. Kaya purihin ang Panginoon. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaralan sa umagang ito, manalangin tayo. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig, sa iyong gabay, Panginoon, sa iyong kalakasan, Lord. Sa lahat, Panginoon, na ginagawa mo sa aming buhay, Lord, maraming salamat talaga, Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, sa physical naming katawan. Kapagkat itong physical naming katawan, mayroon itong kahinaan, Panginoon. Pero, Lord, dahil sa iyo, Panginoon, napupunan ang kahinaan namin, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, nagkakaroon kami ng kalakasang spiritual, kalakasang physical, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Lord, tinataas ko, Panginoon, ang mensahe na aking dadalhin sa iyong harapan, Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon, na maging pagpapala sa aming lahat at maging rema sa bawat buhay namin, Panginoon. At Lord, ikaw magbukas sa aming spiritual mind, Panginoon, at spiritual eyes, Panginoon, na para makita namin ang katotohanan at maunawaan namin ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay buhay, Lord. Ito lahat, binabalik ko sa iyo lahat ang kapurihan at pagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The Lord. Sa araw na ito, mga kapatid, ang tema na aking dadalhin, pinamagatan kong Christians Enemy. Ang pag-aaralan natin ngayon tungkol to kung sino talaga yung kalaban natin at paano natin mapapagtagumpayan yung kalaban natin. Sapagkat alam natin dito sa buhay Kristiyano, yung tinanggap natin si Kristo Jesus sa buhay natin, sa ayaw sa gusto mo, kalaban ka na sa kalaban ng Diyos. Kasi yung wala pa tayo sa Panginoon, nandoon pa tayo sa kabilang tawag dito, bakod, ang kalaban natin, ang Diyos. Pero yung nalipat na tayo sa bakod ng Diyos, ang kalaban natin, yung dating bakod na saan tayo nanggaling, walang iba kundi sa kaaway ng Diyos, walang iba kundi si Satanas. Kaya ito pag-aaralan natin kung sino si Satanas. Kasi hindi mo malalabanan yung kalaban mo kung hindi mo kilala. Diba? Kaya nga nakikita mo sa boxing, diba? Bakit pinapanood ng isang boxer yung magiging kalaban niya? Para mapag-aralan niya kung saan ang kahinaan, kung saan ang weak niya, kung kailan siya papasok. Kasi pag lumaban ka na hindi mo alam kung sino yung kalaban mo, talo ka. Kaya nga sa kalaban, importante, alam mo kung ano yung kahinaan niya, alam mo kung sino siya. Kasi kung alam mo na siya kung sino siya, malalabanan mo na siya, madidipinsahan mo na siya. Ganun din ang ginagawa ng kaaway sa atin. Inaalam ng kaaway natin kung gaano ka kahina, kung saan ka mahina. Sapagkat ang buhay Kristiyano, hindi tayo pare-parehas ng kahinaan. May mga tao mahina sa babae. Diba? May mga tao mahina sa kalayawan. May mga tao na mahina sa biros. Kasi klase lang yung kahinaan ng tao. Sapagkat tayong mga tao, likas talaga tayong may kahinaan. At doon sa kahinaan natin, doon tayo binabakbakan ni Satanas. Kasi hindi ka naman babakbakan ni Satanas kung sa lugar na kung saan ka matibay. Kagaya nito, kung ikaw matibay ka sa mga bagay na tinatayuan mo, bagay kung ikaw matibay ka nga, hindi ka madali matukso sa babae, hindi ka mapanatan ni Satanas doon kasi alam ni Satanas, sayang lang yung effort niya.
Kasi babanggain mo yung tao kung saan siya malakas, kundi saan mo siya babanggain? Kung saan siya mahina. Kaya ito yung pag-aaralan natin kung sino si Satanas para alam natin sa buhay natin. Kaya ngayon, ang key verse natin, makikita natin sa Ephesians chapter 6, verse 12. Ang sabi dito, sa 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno na may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na namamayani sa mundong ito. Ano daw yung kalaban natin? Number 1, yung masasamang espiritu. Tandaan mo yung mga masasamang espiritu. Yun ang pumapasok sa puso ng tao. Pangalawang kalaban ng tao, ang sabi dito, ang masasamang espiritu na sa ipapawid, mga pinuno. Sino yung pinuno? Walang iba kundi si Satanas, si Lucifer. Siya yung pinuno ng kasamaan, kadiliman. Pangatlo, sabi nito, may mga kapangyarihan at mga tagapamahala na kadiliman na namamayani sa mundo. Ibig sabihin, bukod sa masasamang espiritu na pumapasok sa puso ng tao, si Satanas, na pero kalaban natin, pati na yung mga kasama ni Satanas na namamahala na may kapangyarihan para wasakin ang mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi dito, ito yung tunay nating kalaban. Kaya nga magtataka tayong mga tao na wala sa Panginoon, ang daming espiritu na nasa Kanya. Espiritu ng pride. Espiritu ni Satanas yun, mga tao ni Satanas yun. Espiritu ng pride. Espiritu ng magalitin. Espiritu ng walang awa. Espiritu ng kasi-klaseng hindi magandang ugali. Yan lahat ay espiritu na namamayani sa buhay ng mga anak ng Diyos, lalong-lalo na sa mga taong wala sa Panginoon. Kaya nga, ito yung espiritu na nandito ngayon sa mundo. Sa pagkatandaan natin mga kapatid, yung dumating si Kristo dito sa mundong ito, lahat ng mga masasamang espiritu, lahat ng mga namumuno ng kasamaan, lahat sila hinagis na dito sa mundo. At ayon sa Bible, saan sila nakatira ngayon? Sa himpapawid. Ibig sabihin, wala sila sa langit, wala sila sa lupa. Nasaan sila? Sa middle sila. Sa himpapawid sila ngayon nakatira. At dahil doon, dapat ang mga Kristiyano maging handa. Kaya anong dapat natin? Kaya nga tayo nag-aaral ngayon para malaman natin. Ano ba yung dapat natin paghandaan sa ating kaaway? Number 1, yung kasinungalingan ng kaaway. Kasi ano ba si Satanas? Number 1, si Satanas, sabi ng Bible, siya ay sinungaling. Sinungaling ba si Satanas? Sinungaling siya. Kaya basahin natin sa John chapter 8, verse 44. Ang sabi dito ng Bible, sabi ni Jesus dito, sabi niya dito, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niyang ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumula ng lahat ng kasinungalingan. Ano daw ng si Satanas? Dapat nating maintindihan?
siya ay sinungaling. Kaya, pag si Satanas, kumausap sa'yo, huwag mong pakinggan. Bakit? Lahat ng sinasabi niya, puros hindi totoo. Sapagkat kung makikinig ka, ikaw ang talo. Kaya alam na natin ang kalaban natin. Huwag tayong tatanggap kung ano ang sabihin ni Satanas. Tanda mo si Satanas, hindi siya katulad ng tao na lilitaw na makikiusap sa'yo, makipagsalita sa'yo. Hindi ganoon. Kasi kung ganoon, tandaan mo, hindi mo siya talaga masusunod. Kasi bakit? Nakita mo na siya eh. Harapan eh. Pero hindi siya ganoon makipag-usap. Saan siya nakipag-usap? Sa isip ng tao. Kaya nga sa isip, sabi ng Bible, dahil sa isip, ang tao nakakagawa ng masama. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, ingatan natin yung puso natin sapagkat kung ano yung puso natin, yun ang maiisip natin. At tandaan natin, pag yung isip natin, hindi yan kinontrol ng Diyos, sino ang magkokontrol niyan? Ang kaaway. Sapagkat ang kaaway natin, tandaan mo, may mga sundalo rin siya. Yung mga masasamang espiritu. Yung mga demons spirit. At yung demons spirit, pag yung isang Kristiyano, hindi siya nakatutok sa Diyos, yung kung Kristiyano ka, napabaya ka, papasukin ka ng mga demon spirit, hindi mo mamamalayan. Sapagkat hindi naman nakikita yan, papasok yan sa puso mo. At pag pumasok yan sa puso mo, magiging masama ka. Kaya nga maraming mga Kristiyano ngayon, hindi nila namamalayan yung demonyo, nakakapasok na sa puso nila eh. Lalo na kung ikaw isa kang Kristiyano, nakakaramdam ka ng inggit. Tandaan mo, yung inggit, sa demonyo yan. Espiritu yan ng demonyo. Kaya nga, anong nangyari? Kaya nga sabi ni Jesus, pinatay ni Cain. Sinong pinatay ni Cain? Ni Cain. Si Abel. Kaya nga sabi ni Jesus, si Satanas na mamamatay tao. Bakit sinabihan ni si Satanas ay mamamatay tao? Dahil kay Satanas, pinasukan si Cain ng masamang espiritu. Anong pumasok niya? Espiritu ng pagka-inggit. Tandaan mo yung espiritu ng pagka-inggit, grabe yun. Pag ang tao pinasukan ng espiritu ng inggit, tandaan mo, kaya niyang pumatay. Totoo yun. Kasi nasa Bible, yung nainggit si Cain kay Abel, anong ginawa ni Cain? Pinatay niya yung kapatid niya. Bakit nagawa ni Cain yun? Sapagkat pabaya si Cain. Sino ba ang pinapasukan ng masamang espiritu? Yung mga demon spirit. Yun yung mga taong pabaya sa Panginoon. Kasi kung si Cain, namuhay siya ng tama, hindi siya papasukin ng espiritu ng demonyo. Kaya akala kasi ng mga Kristiyano, ang espiritu ng demonyo yung nakikita natin na parang nangingisay, bumubula, parang isang sign yun. Pero huwag masyado yung katakutan yun. Ang katakutan nyo yung espiritu na pumapasok sa puso natin. Yan yung mga demon spirit na yung tao pag pinasukan yan, nagiging masama. Kaya nga tayo, mga anak tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, tayo ay templo ng Diyos na buhay. Dapat hindi natin rurumihan yung templo natin. Bakit narurumihan natin? Sapagkat pinapapasok natin minsan yung bad spirit. Hindi na kailangan mo tanungin kung ano yung bad spirit eh.
Hindi mo kailangan makita pa. Makikita mo saan? Sa gawa. Kaya yung mga tao na pinaghaharian ng bad spirit, lahat yun hindi mabuti. Puros masama yun. May espiritu sa katakawan. Ano nangyayari sa ating politika ngayon? Dahil pinasukan sila ng espiritu ng katakawan, greediness. Kaya yung mga tao, grabe na. Kahit may pera na sila, kahit na kumakain na sila araw-araw, pero yung kasamaan, yung pagnanakaw ng pera, nasa puso na nila. Ginagawa nila lahat para makakakurakot. Ano yun? Espiritu ng greediness yun, katakawan yun eh. Greedy ka masyado, hindi ka makontento. Binigyan ka ng piso. Imbis mo pasalamat ka, ayaw mo na, gusto mo nang lumaki. Di ba ganyan? Saan mo makikita yan? Sa mga bata, di ba? Ang bata, bigyan mo ng piso, pag pinero pa yung tanggap, tuwang-tuwa yan. Pero pag binigyan mo ulit sila ng piso, hindi na masyado matutuwa. Kasi bakit? Binigyan mo sila ng 2 piso, tutuwa yan. Palaki ng palaki. Kasi bakit? Yun talaga yung tao eh. Bakit nangyayari sa tao yun? Kasi nga may demon spirit. Kaya nga, kikilalanin natin si Satanas. Kaya huwag natin papapasukin. Pag ikaw nakakaramdam ka ng inggit, anong gagawin mo? Palayasin mo. Meron kang kapangyarihan. Meron kang Jesus na hindi dapat maghari sa buhay sa buhay natin yung kasamaan. Sapagkat kapag inayaan natin yun, yung bad spirit, hindi lang papasok yun na mag-isa. Anong gagawin nun? Magtatawag yun kasi nga ang bad spirit, marami yan. Marami yan. Kaya nga tayo dapat maging handa tayo. Kaya number 1, ano si Satanas? Liar siya. Walang mabuti sa kanya. Pag siya, pinakinggan mo, papasukin ka ng lahat ng mga tao niya. Pangalawa, ano si Satanas? Deceiver. Si Satanas, hindi lang siya sinungaling. Deceiver siya. Ano ibig sabihin ng deceiver? Nangiling lang siya. Mga tao ngayon, marami ngayon nangiling lang. Bakit mo maliling lang ng isang tao? Tanong ko sa inyo. Dahil nga sa gandang ng offer. Di ba? Tingnan mo yung muna i-scan. Bakit sila na-i-scan? Ang ganda ng offer eh. Di ba? Ganito. Pero kailangan, di ba? Kailangan muna mag-deposit ka muna bago mo ito makuha. Kaya ikaw naman, at tinitingnan mo, yung ang laki na makukuha mo. Di ba? Kaya ibibigay mo. Naalala ko sa una sa Pasig Day, nakatira kami sa Pasig lang. May 2 tao umakyat doon sa tinitira namin. Kasi yung nakatira doon sa, kasi Ate Celia sa una, sila Gamboy, yung si Tita doon, may pira yun eh. May umakyat doon, 2 nagbinta ng alahas. Pero mo yung alahas, titingnan mo talaga, o hindi yan masyado eh. Pero mo, bininta lang 2 pirasong singsing na malalaki. Ang bigat, bininta sa kanilang mura. Binili nila. Yung dinala sa pawn shop, hindi tinanggap. Kasi yung binuta siya, nakita, good-plated lang pala. Pero makapal siya na pagka-good-plated. Bakit siya na-scam? Dahil naniwala siya sa magandang offer. Di ba? Kaya nga, deceiver siya. Kaya ano nangyari kay Pater? Kung babasahin mo dito sa Genesis, anong sabi dito sa Genesis? Bakit si Eva at Adan nahulog? Nahiwalay sa Diyos. Bakit? Sapagkat si Eva at Adan naniwala sila sa magandang offer ni si Satanas. Kaya nga sabi dito sa
sa Genesis chapter 3, verse 5. Ano sabi dito si Satanas? At sinabi yan ng Diyos, sabi ni Satanas to kay Eva, at sinabi yan ng Diyos, dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyan, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Anong inopor ni Satanas sa kay Eva at Adan? Hindi lang yung prutas eh. Kasi kung prutas lang yun, hindi madadali si Eva at Adan niya. Kaya siya nadali, bakit? Yung offer na magiging katulad siya ng Diyos. Ang tanong ko, kung ikaw hindi mo alam ang kasulatan, lahat ng tao gusto maging katulad ng Diyos eh. Kasi pag sa Diyos, wala nang mahirap. Di ba? Pag sa Diyos, wala nang problema. O, pag sa Diyos, sky to the limit na. Di ba? Lahat kaya mo nang gawin. Yun ang naisip na Eva at Adan, na magiging katulad sila ng Diyos at makakalam na ng masama at mabuti. Pero malalaman mo na yung masama mabuti, kagaya yung kung anong mangyayari sa iyo sa kinabukasan mo. Alam mo na kagad. Kaya alam mo na kagad paano iwasan. Di ba? Kaya ano nangyari kay Eva at Adan? Nakumbinsi si Eva eh. At nakumbinsi naman ni Eva si Adan. Kasi si Adan masunurin. Kaya nakumpinsi din si Adan, kumain sila. Ano nangyari? Dahil doon, nawala sila sa Diyos. Naputol ang relasyon ng Diyos at ng tao. Dahil nakinig sila kay Satanas. Sapagkat si Satanas hindi lang siya sinungaling, deceiver siya. Kaya makikita mo yung si Kristo tinintin ni Satanas. Anong ginamit ni Satanas? Biblical eh. Ang tanong ko sa iyo, pag ang salita ba ng Diyos, sinungaling bang salita ng Diyos o hindi? Hindi. Pero bakit hindi kumagat si Kristo? Kagaya yung sabi ni Satanas, di ba? Tumalon ka. Kasi anak ka ng Diyos, di ba? Tumalon ka. Kasi nasasaad ng kasulatan. Nagpapadala siya ng anghel. Na pagtalon mo, pati yung paa mo, hindi nasasayad sa lupa. Kasi tutulungan ka ng anghel. Iba deceiver? Pero nagpa-deceive ba si Jesus? Hindi. Diba? Maraming mga Kristiyano ngayon, minsan hindi alam gamitin yung salita ng Diyos, kaya nadideceive. Diba? Pagkaya dito, wala akong takot kasi bakit? Ang Diyos, ang kasama ko kahit saan ako. Tandaan mo, hindi ganyan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Diba? Yung si Jesus ka eh. Sinabihan siya ng mga kapatid niya. Ano sabi ng mga kapatid niya? Ito na yung panahon, magpakilala ka sa Jerusalem, di ba? Ano sabi ni Jesus? Hindi siya nagpamuyo eh. Kasi bakit? Ang katunayan, alam niya kung mangyayari yun, hindi pa kalooban ng ama niya. May mangyayari sa kanya. Anong ginawa niya? Umiwas siya. At kung pumunta man siya, pumunta siya ng palihig. Ibig sabihin, ang anak ng Diyos kailangan may talino. Hindi lahat ang nababasa dapat mong gawin. Kasi ang tunay na mga anak ng Diyos ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa buhay natin dito, si Satanas, ginagamit niya lahat ang mga taktika para ang tao maling lang. Pati nga Bible, ginagamit ni Satanas para ang tao maling lang eh. Kaya nga mga tao, kailangan may talino tayo. Naalala ko sa una,
May isang pastor, hindi ko na babanggit pangalan, di ba? Nagkasakit siya. Yung nagkasakit siya, yung sasalina na dapat siya ng dugo, para mabuhay siya, hindi siya nagpasalin ng dugo. Kasi ang katuwiran niya, hindi siya kumakain ng dugo. Bakit ako magpapasalin ng dugo? Kasi sabi nga ng Panginoon, huwag kayo kumain ng dugo, di ba? Sa Old Testament. Yun ang paniwala niya eh. Kaya anong ginawa niya? Hindi siya nagpasalin ng dugo. At sa awa ng Diyos, namatay siya. Ngayon, anong pinapakita ng Panginoon doon? May mga bagay na dapat ang tao, alam dapat niya yung kasulatan. Kasi yung sinasabi na bawal kainin ng dugo, sa Old Testament yun, at binawal yun sa mga Israelita. Pero sa New Testament, nasa atin na yung kakain ka ba ng dugo o hindi. Ang mahalaga, ano man ang gawin mo, ginagawa mo sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Bible, ang pagkain at pag-inom, hindi yan ang makakapasok sa iyo sa kaariyan ng Diyos. Ang makakapasok sa iyo sa kaariyan ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. Kaya tayo papasok sa langit ngayon dahil kay Kristo. Kaya nga yung Bible, kailangan alam natin kung paano gamitin ang tamang paggamit. Sapagkat itong Bible, minsan ginagamit to ng kaaway para ma-deceive tayo. Tandaan mo, maraming mga sundalo ang demonyo. Kasi, kung wala silang sundalo, hindi mo makikita, hindi mo pwedeng sabihin sa Revelation kasi maggigira sa Armageddon yung mga tao ni Satanas, pati yung tao ng Diyos. Pwede mo magsabihin, maggigira tayo, yung sundalo ko, 3 piraso lang. Hindi gira yun. Barilan lang yun, di ba? Barilan lang tayo. Pero ganun karami talaga yung mga tao ni Satanas. Kaya nga tayo, mag-ingat tayo kasi bakit? Maraming mga demons. Maraming mga makapangyarihang anghel na naging kaanib si Satanas at ang namumuno sa kanila si Satanas. At yun ang inaatasan ni Satanas na pumasok sa bawat puso ng tao. Kaya nga ang Diyos ayaw niyang may ibang makapasok sa puso natin. Dapat siya lang talaga ang makapasok sa puso natin. Pangalawa, sabi nito, destroyer si Satanas. Pag pinapasok mo si Satanas, giba talaga yung buhay mo. Anong tinutukoy nyo magigiba yung buhay mo? Magigiba yung spiritual life mo. Kasi bakit? Ang pinag-uusapan kasi dito sa Bible, ang pinag-uusapan, bihira lang yung material na tinutukoy sa Bible. Karamihan na tinutukoy sa Bible, puro spiritual. Kaya nga ang pakikipaglaban natin spiritual, hindi nakikita. Pero mararamdaman mo. Kaya nga malalaman mo kung isang tao, kung anong espiritong humahawak sa isang lugar eh. Kapag makita mo sa isang lugar, punong-puno ng sugal, punong-puno ng mga kaadikan, punong-puno ng mga chismisan, ibig sabihin yung espiritu na namumuno doon, hindi ba sa basta? May namumuno doon ng mga may kapangyarihan talaga. Kaya nga, ang mga anak lang ng Diyos ang pwedeng pumasok, pwedeng sumira sa mga kuta nila. Kasi bakit? Hindi ka pwedeng pumasok doon na hindi ka handa. Sapagkat ang makakalaban mo, yung espiritu ng kadiliman. At tandaan natin, ang nakakatalo lang sa espiritu ng kadiliman, yung espiritu na nasa buhay ng mga Kristiyano. Walang iba kundi yung Holy Spirit.
sapagkat ang Holy Spirit siya yung kapangyarihan. At alam natin kung saan ang Holy Spirit, doon may kalayaan. Walang pwedeng manalo. Kaya nga yung mga tao na ang Holy Spirit ang naghahari sa buhay nila, yung mga masasamang espiritu, hindi nakakapasok sa buhay nila eh. Kasi yung mga tao na hindi pinagharian ng banal na Espiritu Santo, ang dali lang pumasok ng mga demonyo kahit ayaw mo. Hindi naman ibig sabihin, pag pinasukan ka ng demonyo, magkakaroon kang sungay. Hindi. Pag pinasukan ka ng demonyo, maiiba yung ugali mo. Kaya nga sa tao, minsan, espiritu ng inggit, espiritu ng tampo, espiritu ng mga sama ng loob, espiritu ng kalit, espiritu ng lahat klaseng espiritu, lahat yan galing kay Satanas. Sapagkat ang Diyos, ang espiritu niya, no? Love, patience, di ba? Nakita natin, goodness, di ba yan mga espiritu ng Panginoon eh. Kaya malalaman mo rin yung mga tao na ang Espiritu Santo, siya ang naghari sa buhay ng tao sapagkat yung tao na yon, nakikita mo yung buhay ni Kristo. Nakikita mo yung buhay bilang totoong Kristiyano. Kaya nga ang tao, hindi, kahit sabihin mo ako'y Kristiyano, makikita talaga yan kung sino ka. Hindi mo talaga pwedeng i-deny yan. Kristiyano ako. Chismosa ka. Ang tanong, sino naghari sa'yo? Si Kristo? Hindi pwede. Kasi bakit? Ang naghari sa'yo, espiritu ng demonyo. Kaya tandaan natin, si Satanas, akala mo, ang iniipulit niya sa buhay natin, siya ang nagsasalita sa atin ng kasinungalingan. Pag tinanggap natin yung kasinungalingan ni Satanas, ang sunod niyan, papasok yung mga sundalo niya. Sino yung mga sundalo? Yun yung mga bad spirit. At pag pumasok sa puso natin yun, magiging masama talaga tayo. Patay tayo. Kasi bakit? Magiging masama tayo. At matindi yung bad spirit na yun. Ibang klase yun. Hindi siya papayag na papasok siya lang isa. Magtatawag siya ng marami. Kaya ba nilang pumasok ng marami? Kaya eh. Nakita mo yung nasa lubong ni Jesus, yung isang tao na nasa menteryo na nakatira, wala nang pumapasok doon kasi takot na takot, kasi gugulo. Bilang mo yung espiritu na nakapasok sa kanya, 100. Kaya pala
Panginoon. Ito yung sabi ng Panginoon. Sabi niya dito, at may espiritu na lumapit sa Panginoon na nagsabi, ako ang hihikayat sa Kanya. 22. Nagtanong ang Panginoon sa papaanong paraan. Sumagot siya, pupunta ako at pagsasalitain ko ang kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab. At sinabi ng Panginoon, lumakad ka at gawin mo ito. Magtagumpay ka at mahikayat sa Kanya. Pinakita ng Panginoon, biro mo, si Satanas, yung espiritu pala ng demonyo, kaya pala niyang pasukin kahit mga propeta. Kaya pag ikaw, tawag dito, para kang palingalinga lang sa buhay, kaya kang pasukin, pati nga yung propeta eh. Kaya nga yung masamang espiritu, umaakyat sa langit, nakikiusap siya sa Panginoon, di ba? At tandaan natin, pinapakita dito. Anong pinapakita dito sa verse dito? Walang magagawa ang kaaway pag hindi pinahintulutan ng Diyos. Kaya nakakagawa ang kaaway sa buhay natin ngayon dahil may pahintulot sa Diyos. Bakit pinapahintulutan ng Diyos yan? Ibig mo sabihin, ang Diyos pa yung pasimula ng kasamaan ng tao? Hindi. Pinapahintulutan ng Diyos yan para makita ng Diyos kung sino talaga ang sa Kanya. Diba? Pinapakita na ng Diyos kung sino talaga sa Kanya, katulad ni Job, diba? Kaya pinahintulutan ng Diyos na wasakin ni Satanas si Job para mamakita lang na si Job ay sa Diyos talaga. Kaya nga nakita natin dito yung mga gawa ng kaaway. Kaya huwag kayong magtaka. Minsan, sa araw ng simba, maraming mga bagay na nakakagulo para hindi ka tuloy makasimba, di ba? Huwag yung sabihin na, wan lang yan, tawag na, ay, wan lang talaga yan, ganyan talaga ang buhay, may nagmara. Hindi nyo alam, kumikilos si Satanas. Pag ikaw gagawa ka ng para sa Panginoon at nakikita mo parang may humahadlang, ang ibig sabihin yan, hindi ang Diyos ang humahadlang dyan. Sino ang humahadlang dyan? Ang kaaway ng Diyos. Kaya nga minsan tataka ka sa simbahan. Di ba? Nagpupuri ka sa Panginoon. Bigla ang guguluhin ng anak mo. Anong ibig sabihin nun? Tandaan mo, kung ang propeta kayang pasukin sa espiritu ng demonyo, kung si Judas pinasok ng espiritu ng demonyo, pati na yung anak mo, kayang pasukin ng espiritu ng demonyo para hindi ka lang makapokus sa Panginoon. Kaya nga tayo, dapat alert tayo, alam natin eh. Kaya nga yung simbahan, kaya nga ang ibang mga sisimbahan na malalaki, di ba, yung mga bata, hinihiwalay doon sa congregation para makapasok lang. Maraming ginagawa ang kaaway eh. Minsan nakaupo ka, nakikinig ka sa Panginoon, biglang may papasok sa'yo. Mapapasukan ka lang, nasarado ko kaya yung gripo sa bahay. Kaya tuloy, ang mangyayari tuloy, hindi ka na sa Diyos nakapag talaga, napokus mo na yung sa bahay. O ano yun? O aksidente lang yung nangyari yun? Hindi. Kasi bakit? Maraming technique si Satanas para hindi ka mapokus. Kagaya ng paggising sa umaga. Diba? Imbis ba nalangin ka, ang maiisip mo ngayon, ano kaya yung kakainin ko, saan kaya ako pupunta? Ang tanong ko sa iyo, bakit ka nakapag-isip ng ganun? Na ang ganda ng isip mo, pag-isip mo,
gabi pa lang, iisip ko na pag gising ko umaga, mananalangin ako. Pagdating ng umaga, hindi na natuloy kasi bakit? Ang sabi nga ng Bible eh, di ba, klarong-klaro na yan. Ano ba sabi ng Bible? Di ba, kung babasahin mo sa Ephesians ulit, balik tayo sa Ephesians. Ano sabi sa Ephesians? Ang sabi dito sa Ephesians eh, chapter 6 eh. Ano sabi dito? Ephesians chapter 6. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 6, di ba? Sabi dito, sabi nga ng Panginoon dito, sabi dito, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa impapawid mga pinuno na may kapangyarihan, tagapamahala ng kadiliman, na mamayani sa mundong ito. Anong pinapakita ng Panginoon dito? Pinapakita lang ng Panginoon dito, kaya minsan mayroong talagang gumugulo sa isip natin. Kasi bakit? Ito yung mga masasamang espiritu, ayaw nila na ang tao, yung buhay niya masentro sa Diyos. Sapagkat alam niya, pag ang tao, yung buhay niya na sentro sa Diyos, yung tao na yon, lalago siya sa Panginoon. Ano pa sabi nito sa Galatia, chapter 5? Makikita rin natin. Sabi dito sa 17, chapter 5, Galatians chapter 5, verse 17, sapagkat ang ninanasan ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu laban sa ninanasan ng laman. Magkalaban ang dalawa. Ito kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Kasi magkalaban siya eh. Di ba? Marami tayong kalaban kaya hindi tayo nakakagawa ng hindi tayo nagagawa natin ng tama. Bakit? Kasi nga mayroon ng masamang espiritu. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo ng Bible na kailangan maging handa tayo. Sapagkat yung kalaban natin, number 1, hindi daw siya na tutulog. Kung ikaw natutulog ka, ang kalaban mo, hindi siya natutulog. Kasi nga, pinaplano niya lahat ang gagawin niya sa buhay mo at gusto niyang wasakin yung buhay mo. Kaya nga ngayon, pag-aaral natin, alam na natin kung sino si Satanas. Number 1, siya'y sinungaling. Number 2, siya'y deceiver. Ginagamit niya minsan yung salita ng Panginoon para maninglang ka. Number 3, ano sabi ng Panginoon? Destroyer siya. Alam mo na ngayon kung anong ginagawa ng kaaway. Ngayon, ang pag-aaral natin ng pang-4, how to defeat Satan. Paano madidefeat si Satanas? Kasi alam mo na yung gawain niya eh. Anong gawain niya? Pumapasok siya sa puso. Maraming mga demon spirit pumapasok sa puso. Maraming mga tao natatakot siya sa diba, kapag yung mga demon pusit, nakikita mo sa TV. Kahit sa simbahan, yung mga nangingisay, bumubula yung bibig at sumisigaw na, ayoko ng Diyos, hindi ko niwala, di ba? Parang kinakalimutan, tumataas yung mga balibong mo sa natakot ka daw. Bakit? Kasi nga, alam mo, demon spirit. Pero huwag mong katakutan nyo. Ang katakutan mo yung demon spirit na pumapasok sa puso mo. Yun ang mahirap. Kasi pag pumasok yun, matindi yun. Kasi bakit? Espiritu ng katamaran. Yun ang katakutan mo. Di ba? Espiritu ng katamaran sa paglilingkod. Espiritu ng reklamador ka sa Panginoon. Espiritu ng lahat ng klaseng espiritu. Pride. Espiritu ng hindi ka marunong umibig sa kapwa-tao mo. Tanda mo, ang tao talaga ginawa ng Panginoon niya ng mabuti. Bakit naging masama? Dahil nga,
ang tao mismo ang nagbigay daan na si Satanas makapasok sa buhay niya. Kaya nga si Kristo pumunta siya rito para wasakin lahat ang gawa ni Satanas. Kaya nga pinadala niya yung banal na Espiritu Santo para yung masamang espiritu na sa'yo umalis yan at ang titira sa'yo yung banal na Espiritu Santo at makikita mo naman yung bunga ng Espiritu Santo. Kaligayahan, pag-ibig, pagtitiis, kagandaang loob, kababaang loob. Yun ang gusto makita ng Panginoon na dating kinuha ni Satanas. Sapagkat yung panahon ni Eva at Adan, hindi pa sila nagkakasala, napakaganda ng buhay nila. Walang marumi sa kanila. Pero na makinig sila kay Satanas, kasi malingan ni Satanas, nakinig sila kay Satanas, kaya na-deceive sila, kaya nawasak yung buhay nila. Kaya yung masamang espiritu pumasok sa tao, kaya yung masamang espiritu naghari sa buhay nila at naging masama sila. Kaya nga naalala ko sa una yung mga kwento ng maliliit pang mga bata, di ba? Nakita mo yung masamang tao, pinagarian ng yung di ba ang kwan nga nila, ang example nga nila yung pabo, nakita mo yung buntot ng pabo, di ba nakaganyan? Nakita mo yung mga masasamang mga ugali ng mga tao. Yung stress lang yun, pero sa totoong buhay, totoo talaga yun. Kaya pag ikaw nakakaramdam ka ng ganun sa buhay mo, isa lang ang gagawin mo, manalangin ka at rebukein mo yun. Huwag mo hayaan nang pumasok sa isip mo. Pag pinasukan ka ng inggit, rebukein mo yun. Kasi bakit? Hindi dapat pumasok sa isip mo yun. Sapagkat kapag pumasok sa isip mo, ibig sabihin pumasok na sa puso mo. Kasi bago yan lumabas sa isip mo, nanggaling na yan sa puso mo. Kasi sabi nga ng Bible, kung ano ang laman ng puso mo, yun ang magiging laman ng isip mo at yung lalabas din sa bibig mo at yun din ang magagawa mo sa araw-araw ng pamumuhay mo. Kaya dapat ingatan natin. Kaya ngayon ang pag-aaral na natin kasi alam na natin kung sino si Satanas o anong ginagawa ni Satanas sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, pag-aaral natin, paano natin tatalunin yung gawa ni Satanas sa buhay natin. Number 1, sabi dito sa 1 Peter, tandaan nyo ito mga kapatid ha, 1 Peter chapter 5 verse 8, chapter 5 verse 8 to 9, sabi dito, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang leon na umatungal at naghahanap ng malalapa. Pero mo, si Satanas daw, kaya dapat daw tayo humanda at mag-ingat kasi ano daw siya? Para siyang leon. Pag sinabi kasi ng leon kasi, ibig sabihin, ang leon kasi, siya yung tinaguriang tawag nito, hari ng mga sa gubat, hari ng mga hayop siya. Kasi bakit binansagan siya ng ganun? Hindi dahil walang makakalaban sa kanya. Totoo silang leon nga, tinatalo pa ng ibang hayop din eh. Kaya siya tinawag ng ganun sapagkat siya yung pinakamagaling na hunter sa lahat. Sa gubat. Kaya niyang huntingin kahit malalaki, kahit elepante. Kaya yung elepante ka, kaya nakita ko sa geographic, kaya napapatay yung elepante. Hindi nila inaatake ng umaga. Saan nila inaatake? Gabi. Matalino talaga ng leon eh, di ba? Alam nila kung kailan sila aatake. Kaya nga tinawag sila King of the Jungle kasi bakit? Matindi talaga sila sa plano, paano nila puksain yung mga gusto nilang kainin. Kaya nga sabi ng Bible, umaatungal daw siya, umiikot daw siya para kainin tayo. Anong ibig sabihin kainin?
Kainin yung pananampalataya niya natin, tanggalin yung pananampalataya natin. Kaya sabi dito, sabi dito, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Dito tayo huminto muna. Paano natin malalabanan si Satanas? Kailangan patatagin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi sinabi dito sa Bible, labanan natin si Satanas kagad. Ang sabi ng Bible, patatagin ninyo ang pananampalataya ninyo sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Maraming mga tao ngayon, kaya hindi sila nakakalaban, kaya talo sila sa gawa ni Satanas. Kaya si Satanas namumuhay pa rin sa buhay nila. Si Satanas, tawag dito, naghahari pa rin sa buhay nila, kaya hindi sila nababago. Kasi bakit? Hindi matatag yung pananampalataya nila. Gusto niyo yung lumaban kay Satanas? Ang susi, patatagin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang tanong, Pastor, paano ba maging matatag tayo sa pananampalataya? Isa lang dapat mong gawin. Manalangin ka ng manalangin at i-apply mo sa buhay yung salita ng Diyos at magiging matatag ka sa pananampalataya sa Diyos. Tandaan mo, ang Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon paano maging matatag. Kaya nga sabi ng Panginoon, manalangin kayo ng manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Di ba sabi niya sa Luke chapter 18 verse 1? Manalangin ng manalangin. Number 2, ano sabi ng Panginoon? Dapat hindi ka lang tagapakinig. Kung hindi dapat isabuhay mo yung salita ng Panginoon. Sapagkat yung mga taong namumuhay sa salita ng Panginoon matatag. Sabi na ni Jesus yan, di ba? Ano ba ni Jesus? Yung mga tao, sabi ni Jesus, yung mga taong nakikinig sa aking salita, pero hindi naman sinasabuhay yung aking salita. Katulad sila ng tao na tayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Dumating yung bagyo. Baha. Nawasak yung bahay, inanod nga eh. Pero yung mga taong nakikinig sa akin at ipinamumuhay nila, ang sabi ng Panginoon, sila yung mga tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang tanong ko, sino ba yung bato? Walang iba kundi si Kristo. Pag yung pananampalataya mo, isinabuhay mo, ikaw talaga yung tunay na nakakunik kay Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Bible, dumating yung baha, dumating yung bagyo, yung bahay nakatayo pa rin. Ang ibig sabihin, matatag. Kaya, anumang gawa ni Satanas sa buhay mo, hindi ka matatalo. Hindi makakapasok si Satanas sa iyo para sirain yung pananampalataya mo, sirain yung buhay mo, sapagkat matatag ka sa pananampalataya. Kaya pag sinabing matatag sa pananampalataya, yun yung mga tao na hindi nagkukulang sa panalangin, yun yung mga tao na sinasabuhay yung salita ng Diyos. Yun ang sikreto ng pananampalatayang matatag. Si Kristo na mismo nagsabi noon. Kaya nga nasa aral ng Panginoon eh. Pag ikaw hindi mo sinabuhay yung salita ng Diyos at hindi ka marunong manalangin sa Diyos, tandaan mo, hindi ka magiging matatag. Papasukin ka ni Satanas. Maghahari pa ni si Satanas sa iyo. Kaya maraming Kristiyano ngayon hindi nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 2, chapter 3, verse 5, ang sabi nila sa 2 Timothy, maraming mga tao, sasabili lang makadiyos sila, pero hindi nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Ang sabi nga ng Bible, layuan mo yung ganung tao. Bakit? Nakakahawa yun eh. Sa totoo lang, nakakahawa yun.
Sa totoong buhay ba, totoo bang nakakawa? Uy! Bumili ka lang isang, tanungin mo sa mga magpuputas o tanungin mo sa manggugulay. Pag yung isang bulok na kamatis, ihalo mo sa magandang kamatis. Isa lang masasabi ko sa iyo, lahat yun masisira. Bakit kaya? Totoo yun eh. Mahawa eh. Kaya nga tayong mga anak ng Panginoon, tinuturuan tayo para labanan natin si Satanas. Kaso lang maraming mga tao, hindi nila alam labanan si Satanas. Kasi hindi mo pwedeng labanan si Satanas ng mukha, hindi man mo siya makikita, espiritu siya eh. Malalabanan mo lang siya sa pamagitan din ng espiritu. Paano mo malalabanan? Ipamuhay mo yung salita ng Diyos at magiging matatag ka sa harap ng Diyos. At itong pinag-aaralan natin, dapat natin isabuhay ito. Huwag tayo maging talunan. Sapagkat hindi tayo naghihintay dito, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon na wala lang. Hindi tayo naghihintay para tayong mamatay. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon sapagkat alam natin, darating ang panahon sa ayaw sa gusto natin, darating dito ang ating Panginoon Jesus. At tandaan natin, sabi nga ng Panginoon, darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya maging handa tayo eh. Gusto mo maging handa? Ipamuhay mo yung salita ng Diyos. Sapagkat yung mga taong namumuhay sa salita ng Diyos, yung mga taong nananalangin sa salita ng Diyos, yun yung mga taong matatag sa pananampalataya. Sapagkat yun ang mga tao na sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoon dito? Ano sabi dito? Kung gusto mo labanan si Satanas, kailangan maging matatag ka sa pananampalataya. At alam mo na ngayon, paano maging matatag? Ang susi ng katatagan sa pananampalataya, walang iba kundi, manalangin ka sa Panginoon at ipamuhay mo yung salita ng Diyos. Ano pa sabi dito? Sabi dito sa Bible, dito sa Ephesians chapter 6, verse 16. Anong sabi dito? Ito sabi ng Panginoon, hindi lang yan, gamitin ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang palasong nagliliyab. Kung ikaw matatag ka na sa pananampalataya, ano sabi ng turo ng Panginoon? Yun ang gamitin mo para kay Satanas. Sapagkat yun ang panangga mo. Tandaan mo, araw-araw binabato tayo ni Satanas para manghina tayo. Pero, pag ikaw matatag ka sa Panginoon, matatag na yung pananampalataya mo, gamitin mo. Bakit? Yun ang panangga sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Sapagkat yun lang ang makakapigil sa mga gawa ni Satanas. Kaya hindi ka pwedeng gumamit ng pananampalataya na hindi ka naman matatag. Tatawanan ka ni Satanas. Kasi tandaan mo, si brother, si sister, kaya mong lukuhin na ikaw Kristiyano ka. Oo, si brother, si sister, kaya nating lukuhin na tayo Kristiyano. Pero, si Satanas, hindi mo kayang lukuhin. Kasi bakit? Kitang-kita ka ni Satanas. Ano man ang ginagawa mo, lihiman o hayag. Para rin siyang katulad na kitang-kita ka niya. Kaya hindi mo siya manilig lang eh. Kaya kada pato ni Satanas sa'yo, wala kang magagawa. Kasi bakit? Classmate tayo eh. Diba classmate ka eh? Ang katunayan nga, yung espiritu ko nga, yung bataan kong espiritu, nasa puso mo nga eh. Tingnan mo, mainggitin ka hanggang ngayon, di ba? Classmate ka na eh.
Paano malalabanan sa pananabal? Labanan mo. Nandito na nga sa loob mo, ba't mo malalabanan? Nandito na nga siya sa loob mo eh. Pero pag ikaw pinamuhay mo yung salita ng Panginoon, malalabanan mo na siya. Kasi bakit? Wala na siya sa loob mo eh. Masasangga mo siya. Ang tanong ko sa inyo, kaya ba ninyong sanggain yung nasa loob na ninyo? Kaya nga sasanggain mo, nasa sa labas eh. Pero kung nasa loob, anong sasanggain mo sa loob? Sa labas, kung sa loob na pala siya. Hindi mo na siya masasangga. Kaya nga may kwan ka eh. Palasat ka eh, may kwan ka eh, may tawag ka dito, panangga ka eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, kailangan mamuhay tayo ipamuhay natin yung salita ng Panginoon. Sapagkat pag ipanamuhay mo yung salita ng Panginoon, pwede mo nang gamitin yung panangga mo. Sapagkat lahat ng gawa ni Satanas, galing sa labas, papasok na hindi na makakapasok. Kasi may panangga ka na eh. At namumuhay ka ng tama. Sapagkat pag ikaw isabuhay mo yung tamang pamumuhay, ibig sabihin may panangga ka na, may panangga ka pa sa dibdib mo. Walang iba kundi yung righteousness. Kasi pag ang tao namumuhay sa kalooban ng Diyos, namumuhay sa katuwiran ng Diyos, yun ang panangga mo sa dibdib. Kaya yung mga tao na talagang namuhay talaga ng tama, yun yung mga tao talaga na talagang pinagpapala ng Panginoon. Talagang yung gawa ng kaaway hindi talaga na nahari sa buhay nila. Kasi bakit? Ano pang nagagawa ng pananampalataya? Sabi nga dito sa 1 Peter, dito sa 1 Peter chapter 1 verse 5, ano sabi ng salita ng Diyos? Sabi dito, at sa pamagitan ng pananampalataya ninyo, naiingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaan ihayag sa huling panahon. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Importante talaga yung pananampalataya natin maging matatag. Kasi dahil daw sa ating pananampalataya, ano sabi ng Bible? Naiingatan tayo ng Diyos. Kaya pag ikaw hindi matatag yung pananampalataya mo, hindi ka maiingatan ng Diyos. At kaya tayo nag-aaral nito kasi bakit? Para tayo maging maging handa talaga sa buhay Kristiyano. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, kahit anong gawin natin, kung wala talaga ang Diyos, wala talaga tayong magagawa. Kaya ang Diyos nga dapat natin sundin. Sapagkat lahat ng tinuturo ng Diyos sa atin ay ikabubuti natin. Kasi alam na natin si Satanas, siya'y liar, siya'y deceiver, siya'y mangmawasak. At alam na natin yung mga kampo niya, yung masasamang espiritu, yun ang pumapasok sa puso ng tao, kaya nagiging masama. At yung mga tao dito, yung mga anghel pa na mga naging demonyo, nakasama ni Satanas, na may mga kapangyarihan, yun ang gumagawa ng masama sa buhay natin. Kaya nga tayo maging handa. Kaya nga tayo nag-aaral para malabanan natin to. At kung gusto nating malabanan, sabi ng Bible, kailangan lang maging matatag tayo sa pananampalataya. Kaya, kung gusto natin maging matatag, patuloy natin isabuhay yung salita ng Diyos. Huwag natin hayaan na anumang narinig natin, labas lang sa tinga. Dapat ipamuhay natin. Sapagkat alam natin na darating ang isang araw, darating ang Panginoon, hindi tayo mapapaya. Na hindi tayo kasama doon sa sisigaw na, Panginoon, Panginoon, bakit di kami nakapasok? Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Umalis kayo, di ko kayo kilala eh. Bakit? Hindi kayo gumagawa ng kalooban ko eh. Huwag natin hayaan. Huwag natin hayaan, sayangin yung katulad sa ginagawa natin dito. Bibilangin mo, ilang pamasahe na ba ang nagastos mo magpunta sa simbahan?
Kung kukwentahin mo, sobrang dami ng pamasahe, di ba? Ilang pagod na ba ang ginawa mo pagpunta rito sa simbahan? Ang dami na eh. Di ba? Kaya huwag mong sayangin yun. Kasi hindi tayo pumupunta dito para sayangin yung buhay natin. Kaya tayo nagpupunta rito para masiguro yung buhay natin. Kaya nga tayo nangangaral dito para meron tayong panghawakan na salita ng Diyos, para meron tayong guide at patnubay sa buhay natin. Sapagkat sa ayaw sa gusto natin, mawawala talaga tayo dito sa mundo. Kaya dapat maging handa tayo. Sapagkat ang taya dito, tandaan natin, hindi bahay mo ang taya rito. Ha? Pag ikaw tawag ito, hindi ka manalo sa buhay nito, ang taya nito, ibabayad mo bahay, hindi. Ano ang taya rito? Walang iba kundi yung kaluluwa mo. At alam natin, yung mga taong hindi nagtagumpay sa paglilingkod, alam natin kung saan pupunta. Ang sabi ng Bible, doon sa dagat-dagatang apoy. Tandaan mo, kung dito sa Pilipinas, di ba? Huwag na lang sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, umaaray ka na sa presyo, di ba? Umaaray ka na sa mga kahirapan na nararanasan mo. Walang tatalo sa impyerno. Kasi sa impyerno, lahat masisigaw mo na dahil sa sobrang hirap, sa sobrang sakit. At nakita nga natin yung mga taong nasunog. Tingnan mo sa ospital yung mga taong nasunog. Kung makikita mo sa palabas, di ba? Pag nininisan na sila, talagang sumisigaw sila eh. Hindi pwedeng bigyan sila ng anesthesia na parang hindi nila maramdaman. Hindi talaga di makaya. Kasi ganun kahirap talaga pag nasunog ka. Lalong-lalo na sa impyerno. Kaya pag tayo binigyan ng pagkakataon, gamitin natin ng tama. Kasi bakit? Napakahirap talaga sa impyerno. Sabi nga ng Panginoon eh. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi talaga nagbibiro ng Panginoon. Sabi niya, kung dahil lang sa kamay mo na impyerno ka, may impyerno ka, putulin mo na kagad to. Buti lang pumasok ka sa langit at putol yung kamay mo kaysa pa impyerno ka. At bakit pinapakita na ni Jesus talaga, mahirap talaga. Kung yung kasama ni Lazaro na punta, yung mayaman na panahon ni Lazaro na punta, hindi pa nga impyerno yun eh. Saan yun? Hades pa lang yun. Pero anong naramdaman niya? Sobrang hirap na. Kung sana pares tayo sa ibang paniniwala, pag mamatay tayo, okay na. Kasi wala namang impyerno. Diba? Kaya wala kang makakatakutan, walang impyerno eh. Pero totoo, may impyerno talaga. At ang Diyos hindi nagbibiro, pati si Satanas, tapos si Satanas sa impyerno. Wala nang tatalo doon sa impyerno. Ang Diyos talagang gumawa nun. Kaya nga tinawag ng lake of fire. Mainit pa yun sa bulkan. Di ba? Mainit pa yun sa bulkan. Kaya dapat ihanda natin yung puso natin sa Panginoon. Patuloy lang tayo sa Panginoon. At huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Patuloy lang tayo sa paglilingkod. Kaya mga kapatid, manalangin tayo. Dakila namin Amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon, at binigay sa amin sa araw na ito. Salamat Panginoon sa pagturo mo sa amin, Panginoon, na kung gusto namin labanan si Satanas, kailangan mamuhay kami ng tama, Panginoon. Na talagang ipamuhay namin yung salita mo, sapagkat kung ipapamuhay namin yung salita mo at mananalangin kami araw-araw sa iyo, Panginoon, magiging matatag yung pananampalataya namin. Anumang bagyo ng buhay, anumang gawa ng kaaway, ay hindi ito mapapanaig sa aming Panginoon. Salamat sa iyong salita. At salamat, Panginoon, sa iyong salita na naging pagpapala sa buhay namin, Panginoon. At Lord, tulungan mo po kami na yung salita na aming narinig sa oras na ito na maging rema sa buhay namin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah.